kay Lord. At pag-araw ng linggo kayo dumadalo kahit na po ako yung ma-absent sa trabaho kasi may trabaho kami kahit Sunday. Inuuna ko si Lord, nababawasan ng sweldo ko, pero unti-unti naman ako nakakabayad sa aking utang. Amen po ba? Kaya isama mo si Lord. Amen. Hayaan mo kasama mo si Lord. Iaahon ka ng Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Amen po ba? At from that time forth hanggang ngayon, it was never the same again. Hindi na po katulad ng dati. Amen po ba? Kaya sige lang, tuloy lang. Maring mga dinadaanan tayo, pero sige lang, tuloy lang mga kapatid. Sa malang at madali, lalampas ka rin. At makikita mo, hindi na sayang yung mga panahon mong iniukol para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po tayo manalangin, yung mukha pumigit, bago tayo makinig ng salita ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Narito po kami, Panginoon, sa araw na ito. At tuwing araw ng unang araw ng linggo, ng Sanlinggo, katulad ngayon, linggo, the first day of the week. Ang una pong araw namin at oras para sa iyo, Panginoon. Hindi lang naman pag-araw ng linggo, kundi araw-araw, pag-gising namin, uunahin po namin manalangin. Kasi hinihintay niyo po ang aming mga tinig, hinihintay niyo ang aming mga pusong dumudulog po sa inyo. At sa araw nito, salamat po that we are here in this place. Salamat po na kami pinili, tinawag, at ngayon narito. Naniniwala kami that you have prepared something good, great, and wonderful para sa buhay po namin, Panginoon. At wala na pong pinakamalaga kundi ang mga spiritual blessings na galing po sa inyo na magdadala po sa amin sa mga katagumpayan ng aming buhay sa mundong ibabaw, Panginoon. At pagkatapos po ng buhay namin dito, mayroong dakilang bagay na nakalaan sa amin sa kabila, sa piling po ninyo, Panginoon. Kaya salamat po, continue to bless us, empower us, strengthen us, and prepare us for the greater days that you have prepared for each one of us. Thank you, Lord, for guiding me and blessing me as a vessel, Panginoon, ang inyong pong mga salita na magpapala sa buhay ng bawat isa. Thank you. Ito aming dalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, in Jesus' name, lahat magsabi ng Amen at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Ayun. Lahat po ating paksa, God has chosen yung pinili ka ng Diyos. Amen po ba? At ito po ay naituro ko dun sa Prayer Warrior at minodify ko lang ng konti para po sa atin. At ito po kasi yung topic na natapat po sa akin during the Prayer Warrior ng every night po online. At minodify ko po para sa bawat isa po sa atin. At pakisabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Alam niyo po, wala nang pinakamasarap at pinakamaganda kundi yung pinili ka ng Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Kung ikaw nga ay pinili ni Governor, ay isang karangalan yun. Lalo na pag pinili ka ni Presidente. No? Pag pinatawag ka sa Malacanang, tinawag ka ni Presidente Marcos at sinabing pinili kita at sumama ka sa gabinete ko, maglingkod ka. Ayun po, isang bagay na dapat na ikasiya, ikatuwa, ipagmalaki po natin. Pero, wala pong pinakadakilang pagkatawag, kundi yung pinili po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sapagkat mas mataas ito kaysa sa tawag ng mayor, tawag ng gobernador, tawag ng presidente. Ang tumatawag po sa atin ay ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya ito po isang bagay na dapat na ikapagmapuri po natin, ikasiya po natin. Although yung iba ay hindi nila maintindihan ito, no? Lalo na yung mga hindi po nakaranas ng pagkatawag ng Panginoon, minsan ay nagtatawa lang sila sa atin. Pero pagdating ng araw, makikita nila ang dakilang katotohanan. Mapalad po tayo sapagkat pinili tayo ng Panginoon. Amen po ba? At higit sa lahat, nung pinili ka ni Lord, tumugon ka sa pagpili ng Panginoon. Amen po ba? Anong ibig ko yun? Kung tinawag ka ni Governor, pinili ka, pero hindi ka naman pumunta, umayaw ka, walang kwenteng pagkapili sa'yo. Kasi hindi ka naman tumugon. Kaya hindi mo mararanasan yung mga benepisyo, hindi mo mararanasan yung pakikisama ng governor kasi pinili ka niya, tinawag ka niya, hindi ka naman pumunta. Inayawan mo. Ganun din, pinipili ng Diyos ang bawat isa, pero dapat hindi mo tanggihan. Dapat tumugon ka, mag-yes ka, lumapit ka, at tumulog ka sa Kanya
sapagat yan ay isang karangalan para sa buhay mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po wala ng pinakamaganda, pinakadakila sa lahat, ang tumawag po sa akin, ang may-ari ng langit at lupa. Amen po ba? At ang may-ari ng lahat ng bagay, ang Panginoon ng Panginoon, ang hari ng mahari, walang iba, kundi ang ating Panginoong sa Kristo. Amen po ba? Ulitin mo sa katabi mo, pinili ka, Lord. Lahat ng pinili ng Panginoon, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Amen at amen. Ayan. Babasa po ako sa Tagalog version ko po babasahin para hindi ko na po isalin. 1 Corinthians. Sapagat dito po ay bumanggit tungkol sa sino ba yung mga pinili ng Panginoon. At magugulat ka sa pinili ng Panginoon. Ito po, 1 Corinthians chapter 1 sa verse 26 po. Basahin ko po dito sa Tagalog. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang iyong katayuan ng kayo tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo sa paningin. Ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Iilan lang daw po yung matatalino, yung mga malalakas at makapangyarihan. At may sinabi sa buhay nito, iilan lang, sabi niya. Sapagat pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kaangalan upang hiyain ang marurunong. Pinili niya yung mga mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili raw po ng Panginoon yung mga mangmang para pahiyan yung matatalino. Pinili niya yung mahihina para pahiyan yung malalakas. Kaya sa mga pinili ng Panginoon minsan, yung parang hindi ako yan, hindi ako bagay dyan, hindi ako gagamitin ni Lord kasi wala naman akong alam. Pero yung mga walang alam, yung mga mahihina, yung inaakala nilang hindi nila kaya, sila ang pinipili ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi ko nga po sa inyo, ako po ay napakamahihain po ako. At hindi ko alam kung ba't ako dito tinawag ni Lord. Amen po ba? Kasi nung ako pinag-aaral, hindi po ako nagre-recite sa klase. Nahiya po talaga ako. Nahiya ako magsalita at nahiya akong tumayo. Kaya kahit alam ko yung sagot, hindi ako sumasagot. Kasi mahihain ko talaga. Ano po ba kayong lahat? Hindi naman halata, no? Amen po ba? Amen po ba? Eh kasi through the years, kaya nga, through the years, dinevelop na lang po ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, isang patotoo ko nung ako'y high school, lahat kami po pinag-memorize ng poem. At bawat isa'y tatayo. Naka-assign, lahat. Obligado, hindi po ako makakaligtas. Sapagat isa sa mga araw, talagang tatayo ako para mag-recite. Pero alam niyo po, ako po yung hindi tumayo. At kumuha na lang po ako ng bagsak na grade. Huwag lang akong tumayo. Talagang tinanggap ko na lang na bagsak ako. Basta pag lang akong tatayo, huwag lang akong magsasalita. Nakikinig ko ba kayong lahat? Ganun po ako natatakot. Ganun po ako napakamahiyain. Talagang ayaw ko pong nagtatayo at nagsasasagot. Pero kaiba po naman ang naging tawag ng Diyos. Amen po ba? Kaya nung ako'y tinawag ng Panginoon, hindi ko sukat akalain na magkakaganito. Amen po ba? Sapagat hindi naman ako ganito, hindi naman ito ang nakalakihan ko, pero dito ako dinala ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya yung si Moises nga, nang tinawag ni Lord, sabi ng Panginoon, uutal-utal po ako, Panginoon. Hindi ako parang magsalita. Sabi niya ganito. Nung tinawag ng Lord si Gideon, sabi ni Gideon, Panginoon, ako po ang pinakamahina. Yung amin pong pamilyang pinakamaliit. Bakit kami ang tatawagin mo? Para maging tagapagligtas ng bayang Israel. Eh, ang dami namang mahuhusay, magagaling, malalakas. Bakit kami? Kaya dito, pag binasa nyo rito, sabi, pinipili ni Lord yung mahina para pahiyaan yung malalakas. Kasi doon sa mahihina, palalakasin ni Lord para sa ganon, ang maluwalhati ay ang Panginoon. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Kaya tayo man po, ano man po ang ating katayuan, tingin natin, di natin kaya, mahina tayo, wala tayong alam, wala tayong panag-aralan, pero pwedeng-pwede kang gamitin ni Lord. Amen po ba? Pwedeng-pwede kang gamitin ni Lord. Amen po ba? Ang mahalaga lang, sumunod ka.
unti-unti, makikita mo ang gagawin sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Meron po ako nakasama sa ministry, nakahusay mangaral. Talagang pag nangaral yun, buhay na buhay kaming lahat. Pero alam niyo po, hindi siya nakagraduate ng elementary. Pero grabe po yun, pag tumayo po yun. Buhay po kaming lahat. At natapos kaming blessed na blessed po kaming lahat sa pakikinig sa Kanya. Pero yung kasama namin na yun, hindi po nakatapos ng elementary. Amen po ba? Nandiyan mo ba kayong lahat? Isa, sabi nga po na ating binabasa, pinili niya yung inaakala ng tao yung walang halaga para sa ganun makita ang kalwalatian ng Diyos sa buhay ng tao. Amen po ba? Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Maaaring minsan galing po tayo sa mga broken homes and families, pero hindi po natatapos si Lord. Pwedeng-pwede kang gamitin ni Lord. Ikaw ang hinahanap ng Panginoon. Amen po ba? Pag tinitingnan mo ang tawag ni Lord, minsan yung taong gustong-gusto, hindi na ginagamit ni Lord. Yung tao na mga ayaw-ayaw, yun naman ang tinatawag ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sabihin mo sa katabi mo kang ayaw. Nakikinig mo ba kayong lahat? At yung mga ayaw-ayaw, yun ang tatawagin ni Lord. Amen po. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sabi po rito, yan po. God shows what the world thinks is not important. Yung hindi mahalaga. Yung iniisip ng mga taong hindi sila mahalaga, what the world hates, kinamumuhayan sila, and thinks is nothing. Na inaakalang wala sila, walang kwenta, walang magagawa, pero sila yung pinipili ng Panginoon. He chose this to destroy what the world thinks is important. Para yung inaakala ng mga taong dapat ganito, siya, ganon, iba po ang plano ng Lord. Iba ang kilos ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po, ang sabi po, God did this so that no one can stand before Him and boast about anything. Ginawa ito ng Diyos nang sa ganon, yung mga tumatayo sa kaharapan ng Diyos ay walang maipagmamalaki na ano pa mang mga bagay. So, as the scriptures say, whoever boasts should. Amen. Sabi, as the scripture says, say. Okay, thank you. Praise the Lord. As the scriptures say, whoever boasts should boast only about the Lord. Kaya, sa ganon, sino man ang magmamalaki, ang ipagmamalaki niya ay si Lord. Amen po ba? Kasi nakita niya, wala siyang kakayahan, hindi siya mahusay, wala siyang galing, pero ginamit siya ni Lord. Binigyan siya ni Lord ng husay, ng galing. Kaya sasabihin niya, biyaya ito ni Lord sa buhay ko. Amen po ba? At sa ganon, ang mapapurihan ay ang Panginoon, hindi ang tao. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya sa tawag po ng Panginoon, talagang iba po ang tawag ng Diyos. At ang sabi po ng banal na kasulatan, that sabi ng Panginoon, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Ang kaparaanan ko, iba sa kaparaanan ninyo. Ang kaisipan ko, iba sa kaisipan ninyo. Amen po ba? Yung inaakalang hindi kaya, walang magagawa, sila pa. Ang hinihipo, tinatawag, ina-anoint ni Lord, ini-equip ng Panginoon, at ginagamit ng Panginoon. At wala na pong pinakamaganda, kundi yung magpagamit kay Lord. Amen po ba? Huwag mong gamitin ang pangalan ni Lord, magpagamit ka kay Lord. Amen po ba? Paano po yan? Kasi may iba, ginagamit lang ang pangalan ni Lord. Basta ako'y Kristiyano, ako'y born again, pero hindi naman namumuhay ayon sa katuwiran ng Panginoon. Ginagamit lang nila si Lord. Hayaan mong gamitin ka ni Lord. Amen po ba? Paggamit mo ang buhay mo para sa kalwalatian ng Diyos, paggamit mo ang buhay mo para masiyahan ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Ito ang kabuuan ng fulfilled and satisfied life na yung tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi nga po na aklat ng Jeremiah, yan po. The Lord says, the wise should not boast of their wisdom. Yung mga matatalino, huwag yung pagmalaki yung karunungan, nor the strong of their strength, yung malalakas, huwag yung pagmalaking kayo malakas, nor the rich of their wealth. Yung mga mayayaman, huwag yung pagmayabangan yung kayamanan. If anyone to boast, they should boast that they know and understand me. Kung merong gustong magmalaki, ang ipagmamalaki nyo ay nakilala nyo ako, you know me, understand me, because my love is constant, sabi ng Panginoon. Kasi ang pag-ibig ko'y nananatili,
and I do what is just and right, at ginagawa ko yung matuwid at tama. These are the things that please me. I, the Lord, have spoken. Kaya sabi niya, yung mga tatalino, huwag yung pagmalaking katalinuhan nyo, mga mayaman, huwag kayong magmalaki dahil mayaman kayo, malakas, huwag kayong magmalaki dahil malakas kayo. Ang ipagmamalaki natin ay si Lord. Amen po ba? Na siyang nagbigay sa atin ng karunungan. Si Lord na nagbigay sa atin ng lakas. Si Lord na nagbigay sa atin ng pagpapala at yaman sa buhay na ito. Dapat mong makita ang bagay na yon. At kung meron kang ipagmamalaki, ang ipagmamalaki mo dahil naging mabuti si Lord sa akin. Naging mabuti si Lord sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Na anumang bagay ang narating natin sa buhay nito, yung lahat ay kabutihang loob ng Diyos. Amen po ba? Kung tayo man ay nagkaedad na, dahil mabuti sa atin si Lord, dinugtungan niya ng dinugtungan ang ating buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? At kung tayo may ginagamit ng Panginoon, yan po ay dahil sa biyaya na bigay ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa hindi po natin kaya kung sa ating sarili. Kaya po natin nakaya dahil sa lakas, biyaya at kagandahang loob ng Diyos na ipinagkaloob po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? At sa ganun ang gusto ng Panginoon sa kalahat-lahatan, ang mataas at maluwalhati ay ang Diyos sa buhay mo. Kung meron ka mang sasabihin ng mga pagpapala sa buhay mo, huwag mong kalilimutan ang lahat ng mga pagpapalang ito. Biyaya at kaloob ni Lord sa iyo simula nung kanyang tinawag ka para makiisa sa kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? At sa ganon, si Lord natutuwa. Kasi nare-realize, nakikita niya na kinikilala mo ang kilos ni Lord sa buhay mo. Marami pong mga tao, pinagmamalaki nila yung kanilang sariling husay at galing, kanilang talino, ang kanilang mga nakamit sa buhay na ito dahil sa kanilang sipag at tiyaga. Pero dapat nating malaman kung tayo may naging masipag at matyaga, ang lahat ng sipag at tiyaga mo, biyaya ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? Kahit sabihin mo, nagawa ko yan kasi masikap ako, masipag ako, maganda po lahat yan. Pero dapat mong malaman, yung sipag at tiyaga mo ay dahil sa lakas na binigay sa iyo ni Lord. Amen po ba? Kasi hindi ka makakapagsipag kung mahina ka. Kung may sakit ka, kung wala ka sa sariling katinuan, hindi ka magiging masipag. Walang kwentang lahat ng ginagawa mo. Kaya nga lang, may mga taong nakakalimutan nila. Kapag sila nagtagumpay na, umasa na lang sila sa kanilang sarili. Kaya nga mga kapatid, mga kabataan, pag dumating ang time na tayo po'y lahit pinagpala na, mananatili po kayo sa paggawain ng Diyos. Wala pong mawawala sa inyo. Amen po ba? I've seen people, nagsimula sila rito, mga kabataan. Ngayon, mga professional, naging mga professional at may mga ganda ng buhay, wala na sila ngayon sa tahanan ng Panginoon. Bakit gano'n? Bakit gano'n? Nalulungkot ang Panginoon. Nung may lumapit sa Panginoon 10 ketongin, humingi sila ng tulong kay Lord na sila'y gumaling. Dahil sabi ng Panginoon, kayong 10, pumunta kayo sa saserdote, patingin kayo, pasuri kayo sa kanila, sapagkat pinagaling ko na kayo. At silang lahat ay papunta sa templo. At nung mapansin nila, sila'y nagsigaling. Nung sila'y papunta na sa templo para patingin sa saserdote. Pero yung isa, bago makarating sa templo, bumalik sa Panginoon. At nagpasalamat sa Panginoon sa kagalingan. Sabi ng Panginoon, di ba 10 sila? Bakit isa lang ang bumalik? Ibig sabihin, si Lord naghahanap. Amen po ba? Si Lord, hinahanap pala tayo, ang Panginoon. Hinahanap ka pala ng Panginoon. Amen po ba? Na every Sunday, nahanap ka ni Lord dito. Kasi gusto ni Lord na makita ka. Nagpapasalamat, nagpupuri. Amen po ba? Maring pupunta po tayo sa church dahil marami tayong kailangan. Kailangan natin ng lakas, pagpapala, karunungan, katagumpayan, kagalingan, kalusugan, katalinuhan. Maganda po ang lahat ng yan. Gusto ni Lord po na lumalapit ka sa Kanya. Pero, sabi ko nga po sa inyo, wala nang pinakamasaya sa puso ng Diyos. Kundi yung pumasok ka sa church, Panginoon, narito po ako. Wala po akong hihilingin, Panginoon. Magpapasalamat po ako. Kasi lahat po ng hiniling ko, binigay niyo na po, Panginoon. Maunlad na ako, masagana, mayaman. Nandito ako, Panginoon, wala akong mahihiling. Pero magpapasalamat po ako. Magpupuri.
Kasi lahat ng hiniling ko, binigay mo na. Amen po ba? Nakalulungkot. Yung iba, nakalimot na. Nung umunlad na, gumanda ang buhay, gumanda ang pamilya. Wala na, hindi mo na sila makita. Yun ang isang nakalulungkot. Nakikinig po ba kayong lahat? Di ba nakalulungkot sa magulang? Yung bang pagkatapos mo yung anak mo ay umasa sa'yo, dumipende sa'yo, tulungan mo, supportahan mo, nung makatapos, umunlad ang buhay, yumaman, gumanda ang buhay, lagi na lang sinasabing, Maka, pasensya na po, wala po akong time na makapunta niyan. Kasi abalang-abala po ako. Di ba nakakalungkot sa puso ng magulang mo? Alam niyo po, ang isang pinaka-the best gift is time. Time. Amen po ba? Yung presensya mo lang. Amen po na. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Yung iba, nakakalimutan. Nakakalimutan. At minsan, sabi ko nga, sa mga panahon na tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, kahirapan ng buhay, marami pong dumarating ng mga tests and trials dyan. Pero kahit tayo po'y nasa mga tagumpay na ng buhay, may mga testing pa rin po dyan. Diyan matetest, gaano ka pa rin ka-faithful, ka-loyal kay Lord. Pag ikay masagana na, maunlad na, maganda na ang buhay mo, pinagpapala ka na, maganda ang pamilya mo, maganda ang negosyo mo, maganda ang pasok ng pera sa'yo, malusog ka, malakas ka, masaya ang pamilya mo. Minsan pag naranasan na isang tao yung gano'n, nawawala na siya sa tahanan ng Diyos. Hindi ba pwedeng pumupunta pa rin siya? Lord, para magpasalamat ako kasama na aking pamilya. Kasi through the years, sinamahan mo kami. Ngayon, nandito na po kami sa magandang kalagayan. Nandito pa rin po kami, Panginoon. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Yung nakikinig, magsabi na namin. Sabi mo sa katabi mo, salamat, nandito ka pa rin. Amen po ba? At sabi mo sa kanya, huwag kang mawawala. O sige, palampakan natin malakas sa ating Panginoon. Amen? Amen. No, yung hindi ka nawawala, nandiyan ka, nagpapatuloy ka. Alam niyo, tuwa si Lord sa'yo. Natutuwa ang Panginoon. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Kung ako nga, natutuwa, si Lord pa. Nandiyan po ba kayong lahat? Kung ang pastor nga, natutuwa na lagi kang nandyan. Kahit na ikay naging professional lang, maganda na ang buhay mo, natutuwa yung pastor, nandiyan ka pa rin. Lalo na si Lord. Lalo na si Lord. Amen po ba? After so many times na nandyan ka, nag-struggle ng mga pasimula, humingi ng panalangin, na ikay magtagumpay, ikay umangat, ikay makapasa. Tapos pagdating ng time na nandun ka na, makikita mo nakakagulat, wala ka na. Sana nandito ka pa rin. Lahat na nakikinig sabi na namin. Mga kapatid, ako po ay whom God has chosen. Yung mga pinili ng Diyos. Amen po ba? Yung mga pinili ng Diyos. Amen po ba? Ulitin mo ulit sa katabi mo, ikaw yun. Ayan. Tayo pong lahat narito. Kaya ka narito, pinili ka ni Lord. Amen po ba? Kaya ka narito dahil pinili ka ni Lord. At ang sabi po ng Ephesians chapter 1, that we have been chosen by the Lord even before the foundations of the world. Bago pa po nilikha ang mundo, pinili ka na ni Lord. Alam ni Lord, sa taong 2025, nandito ka sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Alam ni Lord, sa taong 2020 ay kikilala ka sa Kanya. Alam ni Lord yun, nakaplano na sa Panginoon. Amen po ba? Kasi pinili ka na ni Lord even before the foundations of the world. Ibig sabihin, noon pa man, iniisip ka na ni Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya lang yung iba, ang tagal. Ang tagal nililigawan ni Lord, pakipot. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero salamat, tumugon ka rin. At sabihin ko sa iyo, the best decision that you have done in your life, nung nag-yes ka kay Lord, at sa sinasabi mo, Panginoon, sa iyo na ako, magpapatuloy po ako. Amen po ba? Yun ang pinaka-the best decision. Kasi alam nyo, yung pag-yes natin kay Lord, hindi lang naman tagumpay at pagpapala sa buhay nito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Na yung ating pag-yes sa Panginoon, hindi lang para sa buhay natin sa mundong ibabaw, kundi para sa buhay na walang hanggan, na nilalaan ni Lord para sa atin, na pagkatapos ng buhay nito, may magandang nakalaan sa atin sa piling ng Diyos sa langit.
Yung iba kasi, ang pinagandaan nila, gumanda ang buhay nila sa mundo. Pero nakalulungkot, ang buhay sa mundo, mapalad na 100. 120. At sobrang palad mo na pag 200. Pag umabot ka ng 200, ayaw mo nang mabuhay. Bakit? Kasi baka patay na asawa mo, patay na lahat mga anak mo, patay na yung mga taong mga kaibigan mo. Ikaw na lang mag-isa. Hindi ka pa makagala. Ang dapuang kaya sasabihin mo, Lord, kunin mo na ako, sobrang namang haba nito. Nakikinig mo ba kayong lahat? Kaya make the most of our time habang nabubuhay tayo. Amen po ba? At magpasalamat tayo sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At higit sa lahat, wala nang pinakamagandang buhay, yung buhay na pinagamit sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po lahat ng narito mga kabataan, pinili kayo ng Panginoon, pinili kayo. Amen ba? At higit sa lahat, hindi kayo pinilit ni Lord. Pinili kayo. Amen po ba? At higit sa lahat, hindi kayo pinilipit ni Lord. Amen po ba? Pinili tayo ng Panginoon. Amen. Lahat ng pinili, magsabi ng Amen. Pumalapak ng malakas sa ating Panginoon. Amen. At Amen. Whom God has chosen, yung pinili ng Panginoon. Whom God has chosen, He calls. Yung mga pinili ni Lord, even before the foundations of the world, tinatawag ni Lord, tinatawag ng Panginoon. Kaya tayo po, nandito po tayo, lalo na po sa mga baguhan, yung pagkapunta po nyo rito, hindi dahil may umimbita sa inyo, ang talagang tumawag sa inyo si Lord, kaya nandito kayo. Amen po ba? Amen po ba? Maring niyaya ka ng asawa mo, imbitahan ka ng anak mo, ng kaibigan mo, kaklase mo, pero sa kalaun-launan at sa kabila ng lahat ng yun, in the background, it is God working in your life. Siya rin ang tumatawag sa iyo, nagdala sa iyo rito kung bakit nandito ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Tayo pong lahat ay tinawag sa iba't ibang pagkakataon ng buhay natin. Marami nga lang na minsan na tinatawag ni Lord pero hindi po tumutugon sa tawag ng Panginoon. Pero sa ayaw mo at sa gusto mo, mag-yes ka rin kay Lord. Amen po ba? Kasi wala na pong pinakamagandang buhay kundi yung tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon. Yan po yung pinaka-the best na pagkakataon ng buhay natin na nung tinawag tayo ni Lord ay tumugon tayo sa Kanya at sinabi natin, Opo, Panginoon. Yes po, Panginoon. At yun po ang pinaka-the best. Iba-iba po. Dapat ma-realize mo how God has called you. Ano ba yung pasimula mo sa Panginoon? Ano ba yung pasimula mo? Natandaan ko nung kayo pasimula sa Panginoon, sabi nga sa inyo, baon sa utang. Dumating ako sa time, ayoko nang pumasok sa trabaho kasi pag ako'y sumisweldo, lahat ng sweldo ko, binabayad ko sa tubo ng aking mga utang. Diyan ako nagpasimula sa Panginoon. Kaya ako'y tinatamad na magtrabaho. At birthday ng aking anak na si Gracious, yung nasa UK. Nung araw na yun, sabi ni wife, mangutang ka naman ng pera para kumain naman tayo sa labas, birthday ng anak mo. At that was April 6, 1983, pumunta po ako sa trabaho para mangutang sa kasamaang palad. Dahil sa dami ko ng utang, walang nagpautang sa akin sa araw na yun. Ako po'y umuwi ng bahay, hindi kami nagkikibuang mag-isawa. Umalis po ako ulit, pumunta ako sa Luneta. Doon merong yumaya sa akin isang babae. Binigay niya ako na isang papel, sabi, dalo po kayo sa gawain namin, ano po sa Manila Hilton. Sabi ko sa kanya, susunod na lang ako. At binigay niya ako ng isang papel, second floor, price for every home movement, second floor, Manila Hilton Hotel. That was Thursday, 7 p.m. At mga 5 minutes before 7, ako po'y nagsimula ng lumakad kasi malapit lang naman yung Manila Hilton. Before 5 minutes to 7, ako'y naglakad at pumunta ako doon sa second floor at doon po ako nakapakinig ng salita ng Diyos. At hindi ko makakalimutan, sabi ng pastor, sa kahaba-haba ng kanyang mensahe, ang hindi ko nakalimutan, John chapter 15 verse 5. Sabi niya, Jesus said, apart from me, you can do nothing. Napakarami kong panahong binuno na makabayad ng utang, nangutang sa kapitbahay, hindi pa rin makabayad, nadagdagan na ang utang. At ang araw na yon, yung salitang yon, sabi ko, Panginoon, malayo pa po pala ako. At yun ang pasimula, na ako po'y nagsimula, na laging dumadalo. Sabi ko nga sa inyo, lagi po ako nag-overtime sa trabaho para malaki ang kita ko.
at makabayad ako sa aking mga pagkakautang, hindi pa rin po makabayad. Pero dumating ako sa time na ako'y makakilala sa Panginoon sa araw na yun, April 6, 1983. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Kaya po ako ay magpo-42 years na sa Panginoon. 42 years. Nakakilala ko sa Panginoon at the age of 27. At nadagdagan po ng 42 years. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Kaya kwentado nyo na kung ilan na ang edad ko. Amen po ba? Pero mga kapatid, mas marami na yung panahon ko para sa Panginoon. Yung ginawa, pagbabago ng Panginoon sa buhay ko. Amen po ba? At simula ng panahon na yun, ako po ay dumarating sa time na dumadalo po, uma-absent sa trabaho, kasi kinakailangan kong dumalo. Pero habang ako ay dumadalo, nababawasan yung sweldo ko kasi may mga absent ako. Pero unti-unti akong nakabayad sa utang. Hindi ko alam kung paano. Amen po ba? Pero yun po yun. Amen po ba? Na pagkasama mo si Lord, tutulungan ka ng Panginoon. Yung hindi mo kaya sa iyong sarili, tutulungan ka ni Lord, unahin mo lang siya. Magbigay ka lang ng time sa Kanya. Amen po ba? Isang kayod tayo ng kayod, sikap tayo ng sikap, pero malayo kay Lord. Dumarating yung time na wala rin. Wala rin nangyayari. Parang wala rin ano. Sabi nga, pag hindi mo inuuna si Lord, sabi, minsan meron kang pera, lalagay mo sa bulsa mo, yung bulsa mo pala butas. Paglagay mo, maya-maya wala na. Napupunta lang sa wala kasi hindi nakakonect kay Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Diyan po ako tinawag ng Panginoon. Diyan po ako sa ganyang pagkakataong tinawag ng Diyos. Tatatandaan ko, meron isang babaeng nag-pray sa amin nung nag-guest dun sa dinadaluhan ko na yun, nung ako'y pasimula pa lang. At nag-guest siya, ang pangalan niya ay si Bibinet Beldica. Hindi ko makakalimutan ang kanyang pangalan, ginamit siya sa akin ng Panginoon. At sa kanyang pag-closing prayer, nung nag-guest siya dun sa church namin, sa Manila Hilton Hotel, nag-pray siya, ay sabi niya sa kanyang closing prayer, binahaging, meron siyang propesya eh. Sabi niya, ikaw, maglilingkod ka sa Panginoon, sabi niya. Bagong-bago lang ako sa Diyos, sa Panginoon noon. At kaming lahat ay nakamapikit ang mata sa closing prayer, binanggit niya yung kulay nung damit, nung sinasabi niya. Nung dumilat ako pala yung binabanggit niya. Sabi ko, ako pala yung binabanggit ng babae niya. Pero hindi ako umimik, basta tahimik lang. Pero yung isa palang assistant namin, assistant pastor doon, hinanap pala niya. Tinignan niya kung sino yun at nakita niya ako. At simula noon, lagi niya akong niyayaya. Sabi niya, sama ka sa amin sa outreach, sama ka sa amin sa mga Bible study. At unti-unti, tinatap na pala niya ako kasi nakita pala niya, narinig niya yung panalangin at tinignan niya kung sino yun. At yun ang simula ng aking journey sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, iba't iba. Isipin mo, paano ka nakakonekta kay Lord? Sinong ginamit ng Panginoon? Sinong, papaano? At ano yung ginamit na talata ni Lord para ikaw ay magkaroon ng isang pagbabago? Dapat meron. Amen po ba? Bawat tunay na nakakilala kay Lord, may history siya. His story in your life. Amen po ba? Yun yung istorya ni Lord kung paano kanyang tinawag sa buhay na ito. At yan ang pagkatawag ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabihin mo natin sa Panginoon, salamat sa Panginoon. At pwede pang palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen at amen. Naalala ko to, Sister Veronica. Sister Veronica, parang una ko na-meet yan, yung nandun pa tayo sa lumang, sa lumang building, doon nagpasimula yung Sister Veronica. Naparami na pa ako na kasama natin yung Sister Veronica. At talagang naniniwala ako sa biyaya ng Diyos na kumilos sa buhay ng babaeng ito. Amen po, ma'am? Na siya'y, kaya, pag na kay Lord, lalong gumaganda. Amen po ba? Amen po ba? No? At lalong umuhusay, lalong gumaganda. Higit sila gumaganda ang buhay. Amen po, ma'am? At ganun po tayo sa Panginoon. At nakikita po yung mga matatagal na po sa atin, although yung iba, mga tinawag na ng Diyos, pero nandito pa naman po yung mga pamilya nila, si Nanay Piliseng, Sister Shirley, yung kanyang nanay, na nag-birthday kamakailan, si Nanay Peli. Naku, matatagal na po sa Panginoon yan. Amen po ba? Noong ako'y dumating sa church na to, nandito na po sila.
Pero salamat, hindi po nawawala yung pamilya nila rito sa loob ng iglesia. Amen po ba? At maging sa bawat isa po sa inyo, sa mga matatagal na, at sa mga baguhan, sa mga naglilingkod, nagpapatuloy, tuloy-tuloy lang po mga kapatid. Marami pang magandang bagay na mangyayari sa ating lahat. Amen po ba? Sapagkat tinawag po tayo ng Panginoon. Si Apostol Pablo, nung tinawag siya ni Lord, on the road to Damascus. No? Alam nyo, nung tinawag si Apostol Pablo, isa po siyang matinding persecutor ng mga mananampalataya. Pinapahuli po niya yung mga Kristiyano, yung mga sumasamba kay Kristo, pinapahuli po niya. Pero, siya pong tinawag ni Lord. Isang masugid na persecutor, no? At nakasama ng mga batuhin si Stephen hanggang sa mamatay, kaisa siya ron, na ngingiti-ngiti siya nung binabato si Stephen para mamatay. Si Stephen ay isang lingkod ng Diyos, pero siya po ay pinersecute at siya po ay pinatay sa magitan ng pagbato. At nandun si Paul nung araw na yon na hindi pa po siya tinatawag ni Lord. Ngingiti-ngiti lang po siya na sa loob-loob niya natutuwa siya at merong isang Kristiyanong namatay na naman. Pero dumating yung time, itong si Pablo na hindi pa apostol noon, dumating yung time, yung kanyang kinakalaban, yun ang kanyang pinagtatanggol. Yung kanyang gustong sirain na The Way, yun ang pangalan po ng church noon, The Way, ay siya na po yung tagapagtanggol nung samahan na yun. Yung samahan na yun ng mga Kristiyano. Kaya yung mga ibang apostol nagulat sa kanya. Sabi na ko, kung panalig na ba natin yan? Di ba yan yung mga nagpapahuli? Di ba yan nakaisa sa pagpatay kay Stephen? Ngayon, kasama natin. Baka infiltrator lang yan. Pero, iba ang tawag ng Diyos sa kanya. Amen po ba? Tinawag siya ng Panginoon on the road to Damascus. Alam niyo po, isang pinakamahirap na mga kilala, mga mayayaman, mga matatalino. Tulad ng ating gobernador, abogado, mayaman. Sabi niya, lahat ng mga pangarap ko, natutupad ko sa aking sariling sikap. Kaya iniisip ko lagi na hindi ko kinakailangan si Lord. Kaya ko sa sarili ko. Hanggang dumating yung time. Nataningan ng buhay ng ating gobernador. Dumating yung time, marami sobrang mga pagsubok niya sa buhay niya. At minsan isang araw, sumuko rin kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo na? Kaya po, walang matigas na puso sa Panginoon. Basta sige lang, panalangin lang, lalambot din yan. Nakikinig po ba kayo lahat? Pinaro pong isang rock na matibay. Pag napapatakan daw po ng isa-isang patak ng tubig yon, kalaon-launan lalambot din. Kahit na gaano katigas. Lahat ng nakikinig magsabi na amin. Kaya nga mga kapatid, tayo pong lahat, pinili ng Diyos, tinawag ng Panginoon. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ. Tinawag po tayo, called po tayo, kasi tapat ang Diyos at gusto niya makipag-fellowship tayo kay Jesus Christ. Gusto niya magkaroon tayo ng ugnayan kay Jesus. At pag naugnay ka kay Jesus, mababago ang buhay mo. Pag ikaw ay tunay na nagkaroon ng ugnayan kay Jesus, sumampalataya ka sa Kanya, tiyak mababago ka. Amen. At yan po ang isang dakilang resulta nung ikaw ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Paano po bishop, yung dalo ng dalo, wala namang babago. Sige lang, dumalo ka lang. Isa isang araw, hihipuin ka rin po. Amen po ba? Naalala ko isang kasamang nagpapastor na, nasa Amerika na. Sabi niya ako, kabataan ako, lagi ako sinasama ng nanay ko. Wala namang nangyayari sa akin sa church. Basta, nandula ako para sa nanay ko. Kasi lagi born again yung nanay ko, lagi niya ako sinasama. Dalo lang ako ng dalo. Walang nangyayari. Paglabas ko, balik ulit ako sa daan. Pero sige lang, dalo lang ako ng dalo dahil pinagbibigyan ko nanay ko. Pagdaan ng 6 na buwan, sa ika-6 na buwan, doon ako na pinipo ng Diyos. At doon ko naranasan ng Panginoon at nagbago ang aking buhay. Amen po ba? At yung lalaking ito yung naging pastor, hindi lang nagpastor sa Pilipinas, napunta sa Amerika, nagpastor pa rin. Amen po ba? Kaya minsan sa simula, parang baliwala. Pero sige lang, mahalaga dumadalo. At minsan isang araw, hihipuin ni Lord yan. At higit sa lahat, pag hinipo na ni Lord, nagkaroon ng ugnayan sa Panginoon, mayroong mangyayaring pagbabago. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi pwedeng hindi magbago. Ang lahat ng tunay na kay Lord at lumalapit kay Lord, may pagbabagong mangyayari. Amen po ba? Ako po, 27 years of my life, nung wala ako kay Lord,
namuhay akong isang Katoliko. Lagi po ako nagsisimba, nagnunubina, pero walang nababago sa akin. Hanggang dumating ang time, ako'y nakapakinig ng salita ng Diyos sa ganitong pagtitipon. Doon po ako nabuksan sa isang katotohanan na ang buhay po pala, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Panginoon. Hindi yung saan ka masaya, kundi saan ba masaya si Lord. Kasi kung saan masaya si Lord, sinundan mo yon, magiging masaya ka rin. Pero pag hinanap mo yung kasiyahan mo, pero hindi naman nasisiyahan si Lord, darating yung time malulungkot ka. Darating yung time makukonfuse ka. Darating yung time gugulo buhay mo. Kasi hindi ka nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan ang laging tanong, nakikinig po ba kayong lahat? Ito po ang huwag niyong kalilimutan sa inyong buhay. Lagi niyong itatanong, ito bang gagawin ko nakasisiya sa Panginoon? Amen po ba? Hindi yung masaya ba ako pag ginawa ko to. Kasi sa mga showbiz, lagi nilang sinasabi, kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Basta wala kang inaargabyado. Mga kapatid, medyo may tama yun. May tama ng konti, pero hindi tamang-tama. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi, mawa, ginagawa mo isang bagay, wala kang inaargabyado. Pero yung ginagawa mo pala, nagsasyapo ka. Wala kang may inaargabyado. Wala kang ninanakawan. Pero mo ginagamit mo, bumibili ka ng ano. Oo nga, wala kang inaargabyado. Masaya ka ron. Pero masaya ba si Lord? Oo. Kaya ang pinakadakilang tanong, masaya ba si Lord? Ayan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Itiyakin mo lagi sa puso mo, masaya ba si Lord? Pag masaya si Lord, then go on. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para alam natin ano yung nakakapagpasaya sa puso ni Lord at ano yung hindi. Kasi minsan nakala natin nakapagpasaya sa puso ni Lord, hindi pala. Kasi kulang po tayo ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos, kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Lahat ng nakikinig, sabi ng amin. Kaya mapalad po tayo kaysa sa iba. Kasi iba, hindi nila naintindihan ito. At tulad ng lagi kong sinasabi, ang pinakamataas na pag-aaral, ito pong pag-aaral natin sa loob ng church. Ito pong pinakamataas sa lahat. Wala na pong tataas dito, mga kapatid. Yung nakikinig at naniniwala, magsabi ng amen. Yeah. Ito po ang pinakamataas sa pag-aaral. Bakit? Ang gantimpala, pinakamataas. Tayong lahat ay papasok sa piling ng Diyos sa langit at gagantimpalaan po tayo. Kasi tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos at namuhay ayon sa salita ng Diyos, gagantimpalaan po tayo. Hindi lang sa lupa, kundi higit sa lahat sa piling ng Diyos sa langit. Yung naniniwala ito, magsabi ng amen. Kaya nga po yung ating pag-aaral dito sa lupa, yung mga pag-aaral ng maabugasya, engineering, education, lahat yan ay naka-under sa CHED, Commission on Higher Education. Kasi yan ay higher education, pero the highest education is educating yourself with the Word of God. Yan ang pinakamataas sa lahat. Amen po ba? Bakit? Ang gantimpala ay pinakamataas sa lahat. Amen po ba? Yung pag-aaral po natin sa CHED, Commission on Higher Education. Mag-aaral ka ng engineering, magiging engineer ka, mag-aaral ka ng medicine, magiging doctor ka, hanggang panlupa lang lahat yan. Hindi ibig sabihin naging doktor ka at engineer ka, pupunta ka na sa langit. Kinakailangan mo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi ang pinag-aaralan mo, higher education para sa mundong ibabaw. Ang pinag-aaralan natin, highest education. Kaya kahit ikaw ay pinakamangmang dito sa mundo, di ka nakatapos ng kolehiyo, pero nag-aral ka ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw ay nakatapos sa isang highest education. Amen. At pupunta ka sa langit, papasok ka sa piling ng Diyos sa langit. Kasi nang gantimpala ng iyong pag-aaral, ng highest learning and education, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ang naniniwala na magsabi na amen. At pumalampak ng malakas sa ating Panginoon. Amen at amen. Nakikinig ko ba? Kaya nga sabi, He saved us and called us to be His own people. Tayo po'y niligtas, tinawag para maging Kanya. Not because of what we have done, hindi dahil sa ating mga ginawa, but because of His own purpose and grace. Dahil sa Kanyang layunin at biyaya, kaya po tayo tinawag ng Diyos. May layunin sa iyo ang Panginoon. Meron siyang purpose sa buhay mo.
At kinakailangan yung buhay mo, mai-align mo sa layunin ng Diyos. Magiging masaya ka, magiging pinagpala ka, magiging blessed ang buhay mo, magiging fulfilled ang buhay mo pag naiayon mo ang sarili mo ayon sa layunin ni Lord sa buhay mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lahat po ng bagay na binigay sa atin ni Lord, may purpose po si Lord. May layunin po si Lord. Bakit ka binigyan ng mahabang buhay? Bakit binigyan ka ng ganyang kayamanan? Bakit binigyan ka ng katalinuhan? Bakit binigyan ka ng lakas at kagalingan? Lahat ng yan may layunin. At ang layunin, ang Diyos ay maluwalhati sa buhay mo. Gamitin ka ni Lord sa buhay nito para yung mga ibang mga tao ay maakay mo kay Lord. Makakilala din sila kay Lord. Magamit din sila ng Panginoon. Lahat ng nakikinig, magsabi ng Amen. Wala na pong pinakamaganda mga kapatid. Pinakamasaya sa puso ng tao. Yung makapag-akay ka ng isang kaluluwa at mailapit mo kay Lord. Yung naniniwala doon, magsabi ng Amen. Bakit masaya ka? Kasi sabi ng Bible, pag yung isa daw makasalanan ay nagsisi ng kanyang mga kasalanan, nailapit mo kay Lord, nagsisi ng mga kasalanan, yung mga anghel sa langit nagkakagalakan. Pag masaya yung kalangitan dahil sa ginawa mo, magiging masaya ka rin sa puso mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Nung ang mother ko ay mga kapatid ko, nakadalo sila sa gawain ng Diyos, iba po yung kagalakan sa aking puso. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag yung mahal natin sa buhay na iakay natin kay Lord, nandala natin, nakita natin, naglilingkod na sila kay Lord, nagpapastor na sila, at sila may nag-aakay na rin ng mga kaluluwa, ang saya-saya sa puso, mga kapatid. Naniniwala din magsabi ng Amen. Kaya nga tayo po tinawag ni Lord, tinawag niya tayo for a purpose. Ang purpose na isang purpose ng Diyos, pagandahin niya ang buhay mo, bigyan kayo ng masiganang buhay. At titiyakin ko po sa inyo mga kapatid, manatili lang po kayo, magpatuloy lang po kayo, gaganda buhay niyo. Yung pangako ni Lord na masiganang buhay, gaganapin niyo po sa buhay niyo. Wala pong mintis yan, legit po yan, hindi po scam yan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Totoo po yan, mangyayari po yan mga kapatid. Isa lang, ang kahilingan ko sa inyo, mananatili lang po kayo. Kasi minsan, kapag tayo po'y lumalapit kay Lord, nandiyan naman ang atake ng tao eh. Kung dati-dati, mga barkada mo na iniwan ka na, pag ikaw na kay Lord na, lalapitan ka uli. Uy, ikaw naman. Yayayain ka uli sa barkadahan. Yayayain ka uli sa mga bisyo. Atakehin ka ng kaaway. Pero mga kapatid, huwag niyo po silang papatulan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Tulad ng binabanggit ko po sa inyo, simple lang. Pag kayo niyayaya uli ng mga barkada niyo sa maling gawa, sasabihin nyo na, graduate na ako dyan. Amen po ba? Sabihin niya ako natin, graduate na ako dyan. Ulitin natin, sabihin natin, graduate na ako dyan. Graduate na tayo ron. Amen po ba? Huwag na po tayong paihikayan sa kanila. Maliban sa mga mabubuti pong gawa. Amen po ba? Pero kinaakay po tayo sa mga maling gawa, graduate na po tayo. At tuloy-tuloy na po tayo kay Lord. Manatili lang po kayo sa Panginoon. Maaaring yun, hindi ko naman sinasabing wala na kayong magiging problema. Meron pa rin mga dadaan ng test. Pero ang lahat ng yan ay bahagi ng molding ng Panginoon para pong bawat isa po sa atin magamit ng Diyos. At tayo pong lahat ay maging mabungang matagumpay sa buhay nito. At makapag-akay pa po tayo ng mga tao sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dapat sa iyong lifetime, meron kang makakay kay Lord. Ulitin ko po sa inyo. Lahat na nakikinig magsabi ng Amen. Dapat sa buhay mo, sa lifetime mo, kay Lord, sa malawat madali, dapat makapagwagi ka ng kaluluwa. Dapat meron kang maakay kay Lord. Amen po ba? At yung maakay mo, manatili kay Lord. Sabi ng John chapter 15 verse 16, sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I have chosen you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever you ask the Father in my name, He will give it to you. Ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Nasabi niya, hindi ako pumili sa inyo, hindi kayo pumili sa akin, ako pumili sa inyo. At tinalaga ko kayo para humayong magbunga at manatili ang inyong bunga. At sa ganoon, ano mang hingin nyo sa aking pangalan, pagkakalog sa inyo, sabi po ng Panginoon. Amen po ba? Na kapag kayo nag-aakay sa Panginoon, nananatili sa kay Lord, yung mga hinihiling mo kay Lord, kakatagpuin ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat na nakikinig magsabi ng Amen. Kaya tayo pong lahat ay tinawag sa isang buhay na ganap at kasiyasya. At titiyakin ng Panginoon na gumanda ang buhay mo, umayos ang buhay mo, at maging mabungang at maging matagumpay sa buhay nito. Amen po ba? Mga kapatid, ako po hindi ko alam ang nangyayari sa buhay ko.
Hindi ko alam kung saan ako makakarating. Hindi ko alam kung anong makahinatnan ng buhay ko. Pero salamat, si Lord may nakalaang maganda. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Buhat po ako sa broken family. Mahirap, walang mana. Walang pinag-aralan. Napakahirap po ng buhay, mga kapatid. Naging maayos lang dahil kay Lord. Dahil sa tulong ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, broken family po ako. Amen po ba? Bakit po? Di ba, binanggit ko na sa inyo. Kasi ako, ang taong, meron akong kapatid on the mother side, meron akong kapatid on the father side lang, at meron akong tunay na kapatid. Pareho kami tatay-nanay. Meron akong mga kapatid ko lang sa tatay. Meron akong kapatid ko lang sa nanay. Pero meron akong tunay na kapatid. Kasi iisa na ang tatay namin at iisa nanay namin. Ganun po ka-broken ang aking family. Nakikinig po ba kayo lahat? Pero salamat sa Panginoon. Lahat ng mga pangit na nakaraan, inaayos ng Diyos at pagagandahin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po tayo tinawag ni Lord kasi gusto niyang ayusin ang buhay natin. Gusto niyang alisin tayo sa mga broken na yun. At buuin tayo ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Siya na alisin sa isang mababang kalagayan ng buhay at dalhin po tayo sa magandang katayuan ng buhay. Natotoo po yan sa buhay ko, mga kapatid. Na ang Diyos ay sadyang naging mabuti. Hindi lang sa akin, kundi mabuti siya sa bawat isa sa atin. At mananatili siyang mabuti at pagagandahin niya po ang buhay natin lahat. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Lahat ng masaya pa magsabi ng amen. At palapakan natin malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, God does not call the qualified, He qualifies the called. Anong ibig sabihin? Hindi tinatawag ni Lord yung mga, ito, mahuhusay ito. Ito, karapat-dapat ito. Bakit hindi tumatawag si Lord ng ganon? Kasi ang totoo, walang karapat-dapat. Wala. Nung tinawag tayo ni Lord, sa Kanyang po tayo inubog para maging karapat-dapat. Pero kung pipili po siya ng mga karapat-dapat dito, I'm sorry, walang pasado. Lahat bagsak. Pero, yung mga tinawag ni Lord at tumugon sa tawag ng Diyos, yun ang huhubugin ng Diyos para gamitin niya. Amen po ba? At sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Amen po ba? Oo, totoo po. Ikaw yun. Gagamitin ka ni Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At maging masaya tayo. Kasi pinili tayo, tinawag, at gagamitin ni Lord. Isang napakaganda po na achievement yan sa buhay nito that will bring glory to the name of our God. Lahat ng masaya pa magsabi ng amen. Sabi po ng Romans 8, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Tinawag po tayo ni Lord sa Kanyang dakilang layunin. Kaya po paglalakip-lakipin niya ang lahat ng bagay sa buhay natin para sa ating ibubuti. Kahit nagaling ka sa lubluban ng mga kaputikan at kasalanan, pag lumapit ka, tumugon sa tawag ni Lord, aayusin ni Lord, dilinisin, huhugasan ka, at gagamitin ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga saan ka mang area nandoon at ginagamit ni Lord na pupunta, hayaan mong si Lord magningning sa buhay mo. Amen po ba? Hayaan mo yung patotoo mo, dalhin mo sa mga kaibigan mo, sa mga nakakasalamuha mo, nakikinig pa po ba kayong lahat? Para sa ganon, sapagkat tinawag ka for a purpose. At ang purpose na yan, ikaw ay maging liwanag sa buhay ng maraming tao. Amen po ba? At habang ikaw'y nagliliwanag, lalo kang pinagpapala ni Lord. Lalo kang binibless ng Panginoon. Lalo kang ginagamit ng Panginoon. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Kaya nga mga kapatid, yung pinili ni Lord, tinatawag ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, tinatawag ka ni Lord. Lahat ng tinawag, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Hindi ka makakalayo sa tawag ni Lord. Hindi ka makakalayo. Amen po ba? Yun ang niniwala, magsabi na amen. Di ba si Jonah nung tinawag ni Lord, tatakbo-takbo pa. Ayaw, sumunod sa Panginoon. Kaya, ayun, nililo ng balyena. Amen po ba? At sa malaot madali, nung makalabas siya sa balyena, sumunod na siya sa tawag ng Panginoon. Hindi magiging masayang buhay mo
Hindi ka magiging contented pag hindi ka tumugon sa tawag ni Lord sa buhay mo. Hindi ka magiging contented. Laging pupunta ka sa masalimuot na kalagayan ng buhay. Maring sa simula, akala mo maganda yung wala ka kay Lord, maganda yung buhay mo, ay maganda ang buhay ko, hindi na ako dumadalo, wala ka kay Lord. Akala mo lang yun. Sa simula lang yun, pero sa kalaundagunan, mapupunta ka sa mga salimuot na buhay. Nasasabihin mo, Panginoon, hindi ko na kaya. Tulungan mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Wala na pong pinakamagandang buhay yung kay Lord. Amen po ba? Huwag po natin hayaang may mga maglayo sa atin kay Lord. Yaman ba yan? Trabaho ba yan? Katanyagan ba? Tagumpay ba? Kahirapan ba? Sakit ba? Wala dapat makapapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Dapat nananatili kay Lord. Amen po ba? Nagpapatuloy kay Lord. Amen po ba? Parang nandiyan pa po ba kayong lahat? Dapat nagpapatuloy kay Lord. Amen po ba? At dito po ako matatapos sa pangalawa kasi 5 po ito. Dito po ako matatapos. Whom God has chosen, He breaks. Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Okay, basahin natin yung whom God has chosen, He breaks. Okay, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Whom God has chosen, He breaks. Ayun. Sabi po ng Isaiah, but now, Lord, You are our Father. We are the clay. You are our potter. We are the work of your hands. Mga kapatid, bago ang breakthroughs, mayroong breakings. Breakings first, then the breakthroughs. Pag tayo po'y tinawag ni Lord, binibreak po niya tayo. Tinatanggal niya po yung ating pride, pagiging makasarili, inaalis niya po tayo sa ating lumang buhay. Medyo minsan mahirap. Minsan may mga times iiyak ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Those are part of God's breakings. Talagang na ako'y tinawag ng Panginoon na magpastor. During my first 3 years, ang dami ko pong iniluwa. Hindi ko po kaya. Halos nag-resign ako. Hindi ko kaya magpastor. Hindi ko kaya. Until such time na talagang hindi ko alam. Yung pala yung mga breakings ni Lord sa buhay. Para sa ganun, pag dumating yung time na ikaw ay tumagal na, sasabihin mo, hindi ko kaya, pero nakaya ko dahil kay Lord. Amen po ba? Mahirap po magpastor, mga kapatid. Akala natin madali ang pastor, nakatayo, nangangaral, nag-encourage ng tao. Pero there are times in the lives of the pastor, discouraged. Hinang-hina, di lamang gagawin, depressed, frustrated. Bata po. Nangangaral ka ng kagalingan, may sakit ka. Nangangaral ka ng kasaganaan, pero hirap na hirap ka. Ang hirap. Paano mo i-encourage yung iba kung yung sarili mo? Eh parang, nasabihin mo, pinagpapalain kayo ni Lord, pero yung buhay mo parang hindi naman pinagpapala. Ang hirap. Kaya lang, hinahala mo magpatuloy. Kasi hindi sa isang iglap. Kasi yung unang hinuhubog ni Lord, yung minister. Ang inuunang hinuhubog ni Lord, ikaw. Pag nahubog ka ni Lord, i-break niya yung mga dati mong ugali, yung kayabangan mo, kataasan mo, sarili mong husay at galing, susurrender mo lahat kay Lord. Talagang iiyak ka. Luluha ka. Yung mga sacrifices, mga pagtitiis. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pero, pinadadaan lang tayo ni Lord. Lalampasan naman po natin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya minsan yung iba nakikita nila, yung pastor, magandang suot, makasasakyan. Pero mga kapatid, ang dami rin pong dinaanan. Na halos sumuko na, tumayaw na, tumalikod na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Kaya ako po sa church na to, sabi ko nga po sa inyo, nag-resign na rin po ako. Ayoko na, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya magpastor, hindi ko kaya mag-handle ng mga tao, hindi ko kaya ang mga problema ng pagpapastor. Nag-quit na po ako, ayaw ko na po. Ayaw ko. Napakahirap po. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dumating po ako sa mga ganyang sitwasyon ng buhay ko para ma-realize ko, Panginoon, hindi ko kaya sa sarili ko. Kailangan kita, Panginoon. Amen po ba? At kung nakikita ko man ngayon yung mga nangyari, masasabi kong
nakayanan ko dahil sa biyaya ng Diyos. Pero sa aking sarili, hindi ko kaya. Kasi may mga breakings sa buhay natin. Talagang may mga break tayo ng Diyos. Minsan may mga iba na pag sa breakings, nagkikwit na sila. Hindi na sila nagpapatuloy, maayaw na sila. Sa aking paglilingkod noon, lalo na ako nag-full-time, mga biyanan ko, mga kapatid ko, hindi na ako maintindihan. Mga bayaw ko. Yan sabi, parang nasiraan na ako ng ulo. Meron na akong full-time job. Pumasok ako sa isang church, nag-full-time, nag-quit na ako sa trabaho, nag-resign. Pagpasok ko sa church, walang sweldo. Samantalang doon sa pinagtatrabaho ko sa Ajinomoto, Philippines, I've been there for 5 years. At ako yung naging regular employee na. Nung maging regular employee ako, iniwan ko na, naglingkod ako sa Panginoon. Pumasok ako sa isang church, walang allowance. Wala silang pinangako every week, bibigyan kitang 300 pesos, 100 pesos, wala. Basta maglingkod ka lang. Walang usapang gano'n. Meron po ako noon na dalawa po yung anak ko, magtatatlo. Ganyan ang mga kapatid. Tapos nung ako yung nagpastor, dami rin mga dinaanan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero those are part of God's breakings. Bago ang breakthrough, breakings muna. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At lumalagpasan yung mga breakings sa buhay ng pagpapastor. Dito po pinakita na ni Lord ng lupa na to. Unti-unti na po. Pero ang dami ko pong inubos na luha. Halos hindi ko na po kaya. Halos ayoko na. Nakikinig po ba kayong lahat? Ako po, dati dumating ang time sa masyado akong discouraged. Lahat ng libro ko sa table ko, sinambulat ko po lahat. Ayoko na magpastor. Talagang hinawi kong lahat. Talagang sinambulat ko ganyan lahat ng libro ko. Ayoko na, hindi ko na kaya. Dumating po ako sa ganun time. Na talagang sobra. Tapos may mga accusation sa'yo. Biglang may sumulat sa akin. Sabi niya, hindi ka naman dapat maging pastor dyan. Masyado akong na-discourage. Halos natulala po ako nung sinulatan po ako ng tao. Sabi, hindi ka dapat pastor dyan. Parang wala nyo na sabihin, malis ka na dyan. Talaga nung mabasa ko yun, sobra. Hindi po ako umiibig. Natulala po ako. Natulala ako. Grabe. Ang ginawa ko po, nung mabasa ko yung sulat na yun, matapos kong matulala, sumulat po ako. Inakusahan ko rin siya ng maraming bagay. At nung ipapadala ko na po yung sulat, sabi sa akin ni Lord, wag mo ipapadala yung sulat niya. Hindi ko po pinadala, pinunit ko po yung sulat. Hindi na po ako nagsalita. Pero sobra po. Sobra. Sobrang discouragement ko. Nakikinig po ba kayo? Grabe po. Dumating kami sa time, sabi ko nga po sa inyo, wala kaming pambayad ng bahay. Ang binabayad namin doon sa bahay namin sa Tigil na Inupan, 200, hindi kami nakakabayad. Kaya kahirap ang kapatid. Amen po ba? Dumating sa time, may mga anak ko na yan, pambili lang ng tsinelas, hindi ko mabila ng tsinelas yan. Hindi ko mabila ng tsinelas yan. Are you listening? Yes. May time, yung aking anak na si Shiesa, sabi ng doktor, pag-doktorin na yun, hospital nyo. Hindi na yung masabi, wala po kaming pera. Basta kami po yung tangulan ng tao. Pero miling kami kay Lord, Panginoon, pagalingin niyo po. Wala kami pong pa-hospital, Lord. Nakikinig po ba kayo lahat? Marami pong heartbreaking sa pagpapastor at sa paglilingkod. Pero palalampasin naman po tayo ni Lord. Amen po ba? Pinadadaan lang tayo ni Lord doon para ma-realize natin, Lord, hindi namin kaya, makakaya namin dahil kasama namin kayo. Minsan may mga times, nagdududa tayo. Tama ba itong ginawa ko? Tama ba itong paglilingkod ko? Minsan, marating sa ganyan. Pero mga kapatid, you are on the right track. Amen po ba? Talagang may times lang, uubugin ni Lord. Okay? At i-break ni Lord. Tatanggalin niya yung mga sarili mo para sa ganoon ma-realize mo yung working ni Lord sa buhay mo. Kaya po mga kapatid, lalampas naman po tayo lahat.
Huwag ka lang bibigay, huwag ka lang i-give up. Amen po ba? Tuloy-tuloy lang, kahit maraming pagsubok, maraming sacrifices, trials, sufferings, minsan talagang dumarating dyan kasi dinadalisay ni Lord yung mga puso natin. Ang lagi ko lang hiling mga kapatid, lagi lang magpakumbaba, kung nasasaktan, magpatawad. Amen po ba? At walang aayaw, walang bibigay, walang tatalikod, tuloy-tuloy lang mga kapatid, kahit minsan mahirap, walang wala. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ako, naranasan ko po, naglilingkod ako noon, walang pansaing yung pamilya ko, ganyan. Alam niyo, dala-dala ko yung Bible ko, mag-Bible study ako, umiyak ako sa daan. Panginoon, tama po ba itong naging desisyon ko? Ngayon, mag-Bible study ako, pero yung pamilya ko, wala akong pambili isang kilong bigas. Wala akong pambiling tuyo. Pero nandito ako, mangangaral ako ng salita ng Diyos. Panginoon, tama po ba itong ginagawa ko? Ngayon, tumatay ko sa ganyan. Habang naglalakad po ako, umiyak po ako sa Panginoon. Parang nakakaduda. Pero sige lang, tuloy lang. Nakikinig pa po ba kayo lahat? May mga breakings po sa buhay natin. Pero pag na-break naman po tayo, hubugin tayo ni Lord para sa isang panibagong hubog na kung saan masisihan po tayo at panuluwalhati yung Panginoon. Amen po ba? Nagtatapos po ako dito sa isang talatang ito. Eto, nakikinig pa po ba kayong lahat? Sino nakikinig magsabi ng amen? Matatapos po ako rito, sabi rito, He was making a pot from clay, but there was something wrong with the pot. Yung gumagawa daw siya ng isang banga, buhat dun sa clay, pero may mali doon sa pot na yon. So the potter used the clay again, and he made another pot. He used his hands to shape the pot the way he wanted it to be. Pag yun daw ginagawa ng clay, yung ginagawa niyang paso, hindi maganda, inuhubog niya yung clay, at nakita niya hindi maganda pagkahubog, lulusamin niya uli yun. Tapos, uhubugin niya uli ayon sa gusto niya. Kaya po may mga times tayo, binibreak ni Lord, para hubugin tayo ni Lord ayon sa inaakala ni Lord na makabubuti sa atin at makapagbibigay luwalhati sa atin. For sure mga kapatid, ang kaduluduluhan nitong ating mga pananampalataya at pagpili sa atin ni Lord, maganda mga kapatid. Maganda mga kapatid. Amen po ba? Although may mga proseso lang, pero tiyak, papunta sa pagganda. Mga kapatid, pinili po tayo ni Lord. Pinili ka ng Panginoon. At meron siyang magandang layunin sa buhay mo. Manatili ka lang, magpatuloy ka lang. Sa susunod ko ng patatapusin ng aking mensahe. Pwede bang lahat ay mukhang pumikit? Tayo may mga lang. Pwede po bang lahat ay tumayo? Sige. Tayo ay tumayo. Mga kapatid, pinili ka ni Lord. Bago palikain ang buong sanlibutan, nasa isip ka na ni Lord. Pinili ka niya at tinawag ka niya. May mga times talagang may breakings. Pero ka mabahala. Lahat ng yan paglalakip-lakipin ng Panginoon para sa ikabubuti mo at ikagaganda ng buhay. Mga kapatid, hindi po ako nakarating sa aking narating, sa aking sarili. Biyaya ng Panginoon. Dumating sa mga breakings, pero salamat. Nalampasan sa tulong ng Panginoon. At marami pang siyang magandang bagay na nakalaan. Ganon din sa iyo kapatid. Maraming magandang bagay na nilalaan si Lord sa iyo. Kaya kanya pinili, kaya kanya tinawag, at kaya may mga breaking sa buhay mo. Pero ka mabahala. Mas maganda yung mga susunod na bahagi. Mas dakila yung mga susunod na bahagi ng buhay mo. Magugulat ka, mamamanga ka, at masasabi mo, ang bait-bait ni Lord. At ang buti-buti ni Lord sa buhay mo. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Ang mga salita niyo po, Panginoon, ay patuloy na magpalat, gumabay sa aming mga buhay. Salamat kami mga pinili. Pinili kami para sa isang pinagpalang buhay. Para sa isang masaganang buhay. Dangat nga lamang may proseso. Pero Panginoon, samahan niyo po kami sa proseso na hindi kami bibigay, hindi kami aayaw, hindi tatalikod, kundi magpapatuloy. Kilusan niyo po kami, pagpalain niyo po kami, biyaan niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin, at maranasan po namin, Panginoon, yung mga dakilang bagay na nilalaan niyo po. Kapag
Kapatid, nais kong sabihin, nasa tama kang lugar. Nasa tama kang track. Nasa tama kang landas. Maring may mga dinadaanan ka lang, pero you are on the right track. Kasi itong track na dinadaanan mo ngayon, patungo sa mga tagumpay na nilalaan ni Lord sa buhay mo. Kasi tinawag ka niya for a divine purpose. Meron siya dakilang layunin sa buhay mo. At tiyak, yung layunin na yun para sa ikabubuti mo. Para sa kaluluwalhati ng pangalan niya sa buhay mo. Pagtatagumpayin ka niya. Ibibless ka niya. Makakatapos ka. Ibibless niya ang pamilya mo. Maliligtas ang pamilya mo. Gagamitin ka ng Panginoon. At mararanasan mo, napakabuti ng Diyos. Lord, thank you so much for today. I pray, Holy Spirit, yung mga aral ko ngayong araw na to, ay matanim sa aming mga puso at gumabay po sa amin sa patuloy naming paglakad sa mabuting layunin nyo sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord, na kami mga pinili. At isang karangalan, kami pinili ng Panginoon, ng mga Panginoon, ng Hari ng mga Hari. Walang iba kundi aming Panginoon sa Kristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pasimula hanggang sa kaduluduluhan, na kami po'y mananatili sa inyo, mananatili sa tahanan ng Panginoon, at patuloy na mahuhubog, Panginoon, ayon sa mabuting nilalayon po ninyo, at ayon po sa magandang pagkahubog, sa magitan po ng inyong salita, at ang kapangyarihang Espiritu Santo. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. I just bless everyone today, Lord, with the fullness of the blessings of the Lord. Ito po aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat magsabi ng amin, at palakpakan natin malakas sa Panginoon.